Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Oh. Anyway, Nald, dito sa sa parte ng Duterte, itong ngayon in-interview si Sara Duterte ng na sa SMNI habang nangyayari yung kay PBBM at Leni Robredo. Si Sara, sabi niya may napili na daw siyang vice, mga 1 year ago pa. Naano mo ba yun? Ang sabi niya, may napili na siya, ayaw niya pa raw i-announce. Pero itong vice president niya raw, ang magiging trabaho, pag naging president siya at manalo rin itong vice niya, siya raw ay concentrate siya sa governance, itong kanyang vice ang maghahabol doon sa mga may krimen sa bayan na dapat managot. Parang yung revenge. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong. Okay, sandali Oo, andito ba yan? Ito, sasabihin ko na lang kasi tinanong niyo na ayoko rin naman na may nirecruit ako. Hanggang dyan lang Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente. Anong tingin mo? Sino kaya ito? Well, dalawa lang naman ang possible dyan sa kampo nila No? Dahil wala naman sila makukuha sa ibang kampo. Diba? So, ang possibility lang dyan, si Robin Hood at saka si Marcoleta. Si Robin Hood, hindi naman attack dog. No? Baka attack, attack na puting. No? Wala naman siyang, hindi naman siya effective as an attack dog or an attack cat. No? So, ang tingin ko, yung mas possible dyan, si Marcoleta, dahil attack dog. No? At saka, Iglesia ni Cristo. Siyempre, gusto nilang ma-solidify din yung Iglesia ni Cristo. Ang nakakatawa na kay Rubin, nung una, siya ang nag-endorse kay Amy. Di ba? Nung araw na mismong nag-announce si Sara, nandun sa Senate si Rubin, in-interview siya ng media. Tapos dumaan si sa likod niya si Amy, tinanong siya, "Kayo po ba'y tatakbong vice ni VP Sara?" Sabi ni Robin, "Hindi ako. Hindi si Madam si Manang Amy. Siya yung para girl power," sabi niya, di ba? Pero the following day, hindi na si Amy yung inaano niya. Nagbago ng tono. Sabi niya, "Ako bukas akong tumakbo. Handa ako diyan. Syempre, matagal na akong ready diyan." Basta't sinabi ni Digong, 'yun ang kondisyon niya. Saka at sabi niya, sabi niya, maalala mo ang attorney na binanata ni Panelo at saka ni Baste at saka ni Pulong si Amy. Di ba? Oo. Alam mo, more than a year ago. So, ibig sabihin, para sa ibang mga Duterte, hindi ganun ka solido si Amy sa kanila. at saka si lang talaga si Rubin lang yung nagbanggit kay Amy. Ang ini-endorse ni si Bing Guanzon, Padilla. Si Panelo, either Padilla or Bongo. Si si Jimmy Bundok, Padilla. Walang nag-a-Amy Walang nag-a-Amy. Pero binabanatan na rin nila si Bongo Halimbawa si Belgica. Diba binanatan si Bongo. Na ano ba yung sinasabi niya? Na wala siyang kinalaman dito sa Tokhang, dito sa EJK. No? Wala daw siyang kinalaman. Pero bakit sinasagip lang niya yung sarili niya? Ba't hindi niya depensahan si Digong na wala naman talagang EJK? No? Ang sinasabi lang ni Bongo,
ay wala siyang kinalaman sa EJK. No? Ibig sabihin, may ganung mga dynamics, may ganung mga tensions na mismo sa kampo nila. Kumbaga Oo. yung position niya daw Mm. sa Duterte administration hindi naman tungkol sa law enforcement. Kaya wala siyang alam sa mga Wala siyang alam. AGKs na yan. Mm. Mhm. Ang Pero- sabi naman ng Gika at ng ibang DTS, bakit yung sarili lang niya ang sinasagip niya? Bakit hindi niya sabihin na wala naman talagang EJK? No? At walang role dyan, mismo si Digong. No? Ganun yung banat sa kanya eh. Pero hindi ako magugulat kay Bongo na makikipag-transact. Dahil ang boss naman niya, hindi naman si Sara eh. Ang boss niya ay si Digong. Di ba? At si Digong hindi naman kandidato sa 2028. No? Parang si Robin Hood Padilla, sabi niya, kung ano yung sabihin ni Digong, susundin ko. Kung sinabi ni Digong na ako ay tatakbong vice president, tatakbo ko. Diba? So, malinaw sa kanya yon. Hindi kung si Sara ang magsasabi sa kanya, kung si Digong. So, yung ganong klaseng nuancing, makikita mo yung, yung unsaid. Hindi yan solido. No? Talagang ngayon pa lang yung pagdeklara ni Sara ang bigla rin naglitawan yung mga cracks sa loob ng DDS na lalo na pagdating sa vice president pero halimbawa ma-impeach si Sara ma-convict ng Senado, syempre removal from office yan saka perpetual disqualification from holding public office including running in any elective post. So hindi na siya makakakandidato. Sino ang posibleng pambato ng kampo ng Duterte? Well, Kung ang hindi tingin pwede ko, si Sara. ang tingin ko, kung hindi na makakatakbo si Sara, no, ay malelevel yung playing field. No? Malelevel yung playing field. Ibig sabihin, kahit magpatakbo yung Duterte, hindi kasi lakas ni Sara. No, halimbawa, patakboy nila si Robin Hood. Hindi kasi lakas ni Sara. Diba? Ang concern ko dyan, kung malelevel yung playing field, baka marami na yung tumakbo. No? Baka may tumakbong independent, baka may tumakbong pink, baka may tumakbo na Marcos, no? Ibig sabihin hindi Marcos, pero sa kampo ni Marcos. Dahil wala na si Sara eh. Sa ngayon kasi, ang concern nila si Sara eh. Kung maiimpi si Sara, then all bets are off. Ayun yung pwedeng mangyari. Yan, masaya yan. Masaya yan. baka marami nang tumakbo. No? Marami nang tumakbo. Kaya malaki rin pala ang magiging pagbabago sa political landscape pag na-convict si Sara. Of course. Pero ito nga tatanong ko sa attorney eh. Paano kung last minute makita ni Sara bago magbotohan yung Senado, bago magbotohan na siya ay makukonvict? At Mag-resign. pwede ba siyang mag-resign? Halimbawa, 11th hour. No, yung magbobotohan, no? Bago magbotohan, mag-resign siya. Pwede ba 'yon? Pwede siyang mag-resign, pero pwede pa rin magtuloy na mag-convene pa rin, mag-session ang Senado, mag-hearing. Hindi na siyempre yung removal from office ang pag-uusapan. Kung paparusahan pa ba nung accessory penalty na removal from perpetual disqualification. Pwede pa rin pag-usapan ng Senado 'yon. Yung accessory, nakwan. Pwede pa rin Accessory, oo. Ay kasi 'di ba, ang maximum kasing penal sa impeachment is removal from office and the accessory penalty of perpetual disqualification. So ngayon, kung mag-resign na siya, di wala nang removal from office kasi nag-resign na. Pero pwede pa rin ituloy. Pwede pa rin ba na ituloy yung perpetual disqualification? Bago yun. Ngayon, bago yun. Hindi sabihin natin na may iba-ibang pananaw dyan. Darating sa Korte Suprema yan. 1 year naman yan bago madesisyonan ng Korte Suprema eh. 1 year na naman yan bago madesisyonan ng Korte Suprema. Pero siyempre,
magte-take effect na muna yung desisyon, Disqualification. disqualification. Ano naman? So hindi pwedeng ma-TRO 'yon. Hindi. Sa tingin, pag mga ganyan, Nald, pag mga bagay kasi na talaga, exclusive ang mga powers, bihirang mag-TRO dyan ang Korte Suprema. Kaya nga hindi nag-TRO doon kay Duterte. Di ba? Yung regarding doon sa pag-arrest kay Duterte noong March 11, di ba linakad ka agad noon? Dinidelay nila Duterte sa kanimedya Aldia, kaya nga inaano nila si Torre, kung ano-anong sinasabi nila. Kasi linalakad muna yung TRO sa Korte Suprema. Kaya nga, akala nga nila Lambino sa kanila Torion, mayroon na talagang TRO. Kaya papunta na sila Lambino doon sa Korte Suprema, kukunin na. Tapos tinatawagan na ni Lambino yung pakisabi diyan sa airport, wag paalisin yung kasi papunta na kami sa kukunin na namin ang TRO. Pero hindi mag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema kasi parang power talaga ng executive yung mga ganyang bagay. Yung lalo pat International Criminal Court yan, tas iti-TRO mo. Kumbaga, ganon din ang impeachment. Exclusive power siya ng Congress. Makikialam lang ang Supreme Court pag may grave abuse of discretion. Pero nakialam sila sa Congress. Hindi, pero hindi TRO. Hindi TRO. Kumbaga, grave abuse of discretion. At ang pagdetermine kung may grave abuse of discretion, pag-aaralan. Ang TRO, hindi mo na pag-aaralan Bigla mong yan. Kaya hindi magti-TRO ang Korte Suprema sa mga ganyan. Hindi sila pwedeng basta-basta makialam rin sa ganyan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,